Hello, everyone. I am Darren Nava, licensed real estate broker and licensed real estate appraiser. Our lecture for today is Power of Eminent Domain or Expropriation. So, just a disclosure, guys, this lecture is tailored for those who will take the RevLex and RealX. So, if you're going to be taking the real estate broker's licensure examination or the real estate appraiser's licensure examination, so I highly recommend this one as a supplementary material for your review. No? So, without further ado, so let's begin with the basic distinction para clear tayo right from the start. No? So, kadalasan kasi we use eminent domain and expropriation interchangeably. Pero, juridically speaking, there is a subtle difference. Eminent domain is the right or the power of the state to acquire private property for public use. It's the concept itself. On the other hand, expropriation is the actual process or tool kung paano ina-exercise ng state yung power of eminent domain. So, once again, eminent domain is the authority, expropriation is the action. Now, bakit nga ba may ganitong kapangyarihan ng gobyerno? So, is it granted by the Constitution? Actually, no. No? So, based on the landmark case of Heirs of Sugitan versus City of Mandaluyong, no, eminent domain is an indispensable attribute of sovereignty, meaning inherent ito. So, hindi na siya kailangan palang nakasaad sa Constitution para magkaroon ng power nito ang state, no? Present na to right from the very beginning, right from the start, right from the birth of the state. So parang tao lang pala yan, no? Na kapag ka pinanganak ka, meron ka ng dugo, meron ka na ring organs. So ganun din daw itong power of eminent domain. Right from the very birth ng isang estado or ng isang state, meron na siya nito. So, ano namang ginagawa ng mga constitutional provision? What does these constitutional provisions do? So, ang primary function kasi ng ating constitution is not to grant power kasi nga nasabi ko na kanina, there is nothing to grant in the first place kasi ano na siya inherent na, no? So there is nothing to grant but it only limits the power of eminent domain, no? Para hindi siya ma-abuse at hindi siya may exercise siya ng tama. Okay? Kasi yun nga kapag walang limitations, ang tendency syempre tao lang yung mga nakaupo sa gobyerno, it might be yun abused, overuse yung power, ganon. So nandoon ang constitution natin to limit. At hindi lang nag-iisa, no, ang mukha ng expropriation. So, let's look at the different ways this power is manifested. So first, we have direct expropriation through court proceedings. So, ito yung standard, no, which is governed by Rule 67 of the Rules of Court. Direct, traditional, at dadaan talaga sa court. So, ito talaga yung alam natin yung default mode ng expropriation. No? Second, we have the delegated expropriation. So, remember, eminent domain is essentially legislative in nature. Pero, the legislature can delegate this power to whom? LGUs, local government. So, public entities. And also, public utilities like yung electric or water companies na nagpro-provide ng vital public services tulad ng kuryente at tubig. No? Pangatlo, pangatlong mukha ng expropriation, meron daw tayong tinatawag na special expropriation under agrarian reform and housing laws. No? So isipin natin yung CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program or RA 6657 at yung UDHA RA 7279 and also yung 4PH. So yun palang mga yun, hindi lang siya reform laws, no? Hindi lang siya agrarian reform laws. Ito din pala ay special expropriation laws din na maituturing. Kasi nga, these laws in particular, ang common nila dito is there is taking of private properties involved, di ba? So, sa CARP, ang kinukuha dito kapag sumobra ka dun sa limit, no? Retention limit ng isang landowner para ibigay sa mga beneficiary, there will be taking at didistribute naman.
no, sa mga agrarian reform beneficiaries. Now, fourth, easement or partial taking. So dito, yeah, from the word itself, partial taking or easement, ibig sabihin, hindi kabuuan ng property yung kukunin. No? Or sa kabilang banda naman, easement, ibig sabihin, minsan physically restricted lang, no? Katulad ng running ng power lines overhead, yung mga power line natin na dumadaan sa property, or even under, yung mga drainage pipes, or minsan power lines na rin, underground, yan. Yan yung mga easement. And fifth, no, highly critical in litigation to, constructive or inverse expropriation. So, ito yung tinatawag na takings without the filing of an expropriation case. So yung nauna nating nabanggit kanina, direct expropriation. So kabaligtaran nito 'yon. So yung direct expropriation kasi, there has to be a complaint filed before you can initiate the expropriation case. Dito, nauna yung taking, no? So again, dun sa first phase ng dun sa direct expropriation, kailangan mag-file ka muna ng case before the taking. Dito, nag-take muna ang government before the case was filed, no? Kaya nga inverse, baligtad. So later on, we will discuss this perhaps on other lecture, but right now, ang focus ng ating discussion is Rule 67 on the expropriation. Okay, so let's focus on the basic setup under Rule 67. So, take note though, hindi lang Rule 67 ang legal framework natin. Section 19 of the Local Government Code governs LGUs via ordinances, and RA 8974. So, ito yung OG ng Araw Act ng mga right-of-way laws natin, no? So, 8974 or Republic Act 8974 covers the national government infrastructure. So, ito yung mga nakikita nating mga roads, bridges na for sa mga national road, yan. So, sila yon yung mga mega structures talaga na binibuild. So, under Section 1, Rule 67, paano ba siya nagsisimula? No? So, nagsisimula to sa pag-file, syempre, ng verified complaint. So, this complaint must state with certainty three things. First, the right and the purpose of expropriation. Second, description of the real or personal property. Third, joining all defendants owning or occupying the property. So standard civil procedure to, but specialized. Okay, doon tayo sa sa first one, right and the purpose of the expropriation. So dito syempre, kapag mag-expropriate ka, definitely it should be and only will be for public purpose and public use, no? Okay. Kung ang purpose mo pang personal, so outright madi-dismiss 'yan. So yun ang unang requirement actually. No, second, description of the real property. So kailangan definite, mapinpoint mo kung anong property yung affected. Otherwise, magkakaroon ng kalituhan kapag dating na natin sa just compensation. Di natin alam kaninong property yung tinamaan di ba? So third, joining all defendants owning or occupying yun nga, yung the property. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito, syempre hindi lang naman property yung affected. Yung mga property na yon, since private property nga, may mga owners, may mga claimants, may mga occupant, no? So hindi lang daw yung physical na nakatira doon na naabutan mo, even yung mga claimants. So isasama mo sa mga party, no? At i-define mo sila doon, or what do you call this? Yun, i-include mo sila sa party or sa filing case. Okay. So now, paano ba talaga sinisimulan ng government yung process kapag kailangan nilang bawiin ang isang private property sa pamamagitan ng court? Now, dito na papasok yung direct expropriation through court proceedings. So, again, this is governed by Rule 67 of the Rules of Court under Section 1. So, to officially kickstart this process, guys, so syempre, hindi pwedeng verbal agreement lang to, di ba? O sulat-sulat lang. So, the government, as a plaintiff doon sa demanda, so must file a verified complaint
on the uh, proper court kung saan may jurisdiction. For example, syempre kung ang property is in Taguig, you will not file it in Caloocan. O if the property is in Olongapo City, you will not file it somewhere else but only in Olongapo City courts. So doon lang, sa RTC lang ng lugar na yon, doon natin ipa-file. It has to be within the jurisdiction and it has to be on the proper venue rin at the same time sa RTC on that specific location. So ganun siya pina-file. Now, so first step na tayo. So the complaint must state the lawful right and specific purpose of expropriation. Ibig sabihin, kailangan patunayan syempre ng gobyerno kung saan nila nakuha yung power na yon. O again So ang ine-establish lang dito, does the authority or yung expropriating party or agency, meron ba silang power, meron ba silang authority? Yun ang una. Kapag wala, so is ano na, hindi na nila satisfied yung isang requisite. So meaning it will be dismissed. So pangalawa, it has to be for public purpose. So tandaan niyo yun guys. The initial requirement on the first phase ng ating expropriation, syempre, the purpose and the authority. May authority ba at public ba ang purpose, no? So, pangalawa, meron dapat detailed description ng real or personal property. So, nabanggit natin kanina, it has to be defined. No, kailangan kayang-kayang i-pinpoint lalo pagdating sa court. Kailangan it can be kayang-kayang i-identify, no? Paano natin ma-identify yung for example agricultural na malawak 'yun, no? Agricultural property, paano natin ma-identify kung ganun? Kaya nga tayo merong technical boundaries, technical descriptions. So those numbers, no, clearly indicate kasi wala namang property na iisang na magkaparehas ng technical description eh. No properties are alike, no? Kahit magkatabi yan, magkaiba ng ng parang fingerprint nila yung mga yan, yung technical boundaries and technical description. So that makes it different from the other and entire properties around the world. No, unique yan. It is something unique. Now, third, you have to join all known owners, occupiers, or claimants as defendants. So, lahat ng may-ari nakatira o naghahabol sa lupang yan, so dapat kasama sa demanda, party sila doon para maprotektahan din syempre yung kanilang mga right to due process, no? So, hindi naman dahil hindi sila nakatira doon dahil claimants lang sila, so hindi na sila dapat isama. Still, they have interest doon sa property. They might not possess but they still have interest. So kailangan kasama sila doon, no? Fourth, what if medyo magulo yung records which is common sa atin, 'di ba? So, kung ang ownership is doubtful, kunwari, maraming nag-aaway. So sa title, for example, double sale or anything. So, hindi malalaman kung sino talaga yung tunay na may-ari. So, the complaint must explicitly state those facts na sasabihin ng ng plaintiff or ng government or expropriating agency, hey, hindi namin sure kung sino talaga yung tunay na may-ari. Kaya, okay, yung mga nakuha naming details na to ng mga possible owners, isama na lang natin to, no? Yung mga claimant na to, mga occupant, isasama namin silang lahat at sa court na lang natin i-determine kung sino talaga yung lawful sa kanila. Okay? Kasi mahalagang malaman kung sino yung lawful owner kasi doon naka-base or sa kanila ibibigay, i-award yung just compensation. Siyempre, doon sa may-ari, sa lawful owner. That's why it is critical. No? Okay, so itong next topic natin, very critical siya sa mga board exam. So, an expropriation suit has two distinct stages. Oh, dalawa siya. Actually, nabanggit ko na siya kanina eh. So, hindi siya isang bagsakan lang, no? Parokya ni Edgar. So, dalawang stage yan. So, the first stage is determining the propriety of the taking. So, tinatanong natin, does the government have the right to take it? To take the property? Is the taking necessary? So, pangalawa, is it for public purpose? No? So, una,
Um, Propriety. Pangalawa, is it for public purpose? So kailangan, syempre, for public purpose yan, for public use. And remember, ang ating definition ng public purpose and public use is malawak na. Hindi lang siya limited sa mga roads, bridges, etc. So, it sometimes, actually, it now defines public purpose even, or public use, even if it only benefits certain group of people. Oh, ano ba yung mga expropriation or mga laws na only benefits group of people? CARP. Oh, kanina lang, kakabanggit lang. UDHA. Oh, yung ating 4Ps. Oh, lahat ba tayo nakaka-benefit nun? Hindi, di ba? So, only those, yun, yung mga, syempre, mga underprivileged, yung mga homeless, like nung sa UDHA, oh, sila lang yung classes of society nang nakaka-benefit nun. Is it unfair? No. Social justice, di ba? Those who have less in life should be more in law. Ganun lang yun. Ikaw ba, gusto mo dumating ka dun sa para lang masabing patas, andun ka din sa point na ano na kailangan mo pang mag-avail ng mga services or ng provisions ng UDHA, ng 4PH, di ba? Hindi. So that's it, no? Yun yung pinagkakalob kasi ng batas para sa kanila. And also, yun, pinalawak lang niya yung definition ng public purpose. So again, first stage, does the government has the right to take it? Authority. So yun yung tinetest dyan, propriety. May authority ba siya? Pangalawa, is it for public purpose? Pag pasado yung dalawang yon, proceed tayo sa second stage. So, which is the just compensation. No? Dito, the court will hire 3 commissioners, no? Tatlong commissioners normally, these are yan, ang mga appraisers in the field na may mga meaningful experience, but they should be disinterested people, disinterested person, meaning hindi siya kaibigan ni mayor, hindi rin siya business partner nung kabilang party, no? So again guys, I just would like to highlight this one. So this two-stage structure kasi was masterfully discussed in Napocor versus Hoxon in 1992. And Republic Republic versus Philville Development and Housing Corporation. So, ang sabi ng Supreme Court, there is no point in determining just compensation if in the first place, the plaintiff's right to expropriate is not clearly established. Highly logical, right? Bakit mo susukatin or i-estimate yung halaga ng property kung wala ka namang karapatan or authority to kunin para kunin ito in the first place, di ba? Now, let's talk about necessity. So, sinong nagde-decide kung kailan talaga kukunin ng property? So, guys, if the legislature itself or if the legislature or Congress itself directly exercises the power of eminent domain, then their determination of necessity is generally a political question. No? Meaning, the courts will not interfere unless there's a grave abuse of discretion. So, sabi nga sa City of Manila versus Chinese Community of Manila, no, the legislature can directly choose the exact location. But, and this is a huge but, if the power is only delegated to an LGU or a public utility, the courts will adopt a more censorious attitude. So ano ba tong censorious attitude na to? Ibig sabihin, mas stricto ang korte, no? So the LGU must prove that there is a genuine, reasonable, and urgent necessity for the taking. So another case. So in Iloilo Grain Complex Corporation versus Gaspar. So the court emphasized that genuine necessity is a condition sine qua non. The ascertainment of necessity must precede or accompany and not follow the taking of the land. Okay. So, padaliin natin. So, ibig sabihin, hindi pwedeng kunin mo muna. Tsaka mo papatunayan kung bakit mo kailangan. Baligtad yun. Mali. No? So, hindi pwede. Kailangan, establish mo muna sa court, Your Honor, kailangan namin tong property na to. Kasi ganto ganto.
magbe-benefit yung mga constituents ko, gano'n. So hindi puwedeng, okay, kunin ko muna 'to, later part na lang yung ano, kung just later part ko na lang justify kung bakit ko kailangan, 'di ba? Okay, so authority of the expropriator. So pag-usapan naman natin kung sino ba talaga yung may karapatan kumuha ng lupa at gaano ba kahigpit ang batas pagdating dito. So first point, always remember that power of eminent domain is inherently legislative in nature. Ibig sabihin, ang Congress talaga ang may original na hawak sa kapangyarihang ito. Dahil inherent sovereign power ito, so pre-existing na to. So hindi na kailangan ibigay pa ng konstitusyon. Again, di ba nabanggit na kanina. So also jurisprudence dictates that the Constitution merely limits the power. So ngayon, syempre, ang Congress, hindi naman niya kayang asikasuhin yung lahat ng projects, kalsada, tulay sa Pilipinas, no? Kaya under the law, Congress can delegate this power to local government units. So tulad ng mga munisipyo, cities, yan. At pati na rin sa mga public utilities na nagpo-provide ng mga public services. Pero here's the catch. Delegation is narrow. Kung ano lang ang sinabi ng batas na nagde-delegate sa kanila, doon lang sila pwedeng gumalaw. They must exercise it in strict compliance with the delegating law. So, hindi pwedeng mas mataas pa sila sa nagpro-provide ng rights sa kanila, no? Sa nag-delegate ng rights sa kanila. So, dito napapasok yung tinatawag nating strict judicial scrutiny. So tandaan niyo to para sa situational na board exams, no? So kapag Congress mismo ang nag-expropriate, it's generally a political question. Pero kapag delegated power na, ibig sabihin LGU o public utility na ang nagdedemanda, the courts will adopt a much more critical and censorious, yeah, yun ang word, censorious attitude. So mas mahigpit at mas stricto ang mga court sa pagre-review. So bakit? Because of the concept, kasi ganito yan. So ang mga korte kasi, um, what do you call this? Sorry. Okay, so going back. Ang mga court kasi, so hindi nila kine-question kung may pangkalahatang kapangyarihan ba ang LGU na mag-expropriate. So nandun na yun eh. Pero the exact moment na itong munisipyo o lungsod na to ay nag-attempt na kumuha ng isang specific or particular na private property, the LGU must prove, okay, must prove strictly, must prove that they strictly complied with all the statutory conditions like making prior offer or passing the correct ordinance. So, lahat yon kailangan yung mga procedural requirements daw kailangan sundin kapag ka ang nag-exercise ng expropriation ay yung mga delegated agencies like sa LGU. So, ibig sabihin, yun nga, dadaan sa ordinance. And before making an ordinance, kailangan mag-offer sila. At kapag nag-offer at ni-refuse ng private owner, so that concludes to making an ordinance or filing an expropriation case? No. Baka lang kasi hindi lang nagustuhan yung offer. So make another offer. Yun. Yun ang gusto kasing gawin din ng actually designed by the law yan. So i-exhaust muna yung lahat ng legal remedy outside the court bago natin ipasok lahat sa court, or else mo-overdocket yung mga courts natin. So kung kaya naman ng i-resolve outside the court, then why not? Kung kaya naman via negotiated sale, i-avail yung remedy na yun, negotiated sale, nang wala ng expropriation proceedings, then mas maganda. So mas malalaan natin yung oras ng korte para dun sa mas makabuluhang bagay. No? Now, let's talk about necessity. So, isang napaka-important na tanong pagdating sa expropriation, kailangan ba talaga? Sino ba nagpapasya kung necessary o talagang kailangan kunin ng lupa mo? So, dito natin hihimayin yung banggaan o pagkakaiba ng direct legislative action versus judicial review. So, core concepts, sinong may say? First point, direct national legislation. So kapag ang mismong national legislature natin, ang Congress, ang direktang nag-utos ng expropriation at pumili ng exact location ng the courts have no power. No? The courts have no power literally to substitute their own views or interfere doon. So sa madaling sabi, kapag si Congress mismo ang gumawa ng batas at nagsabing
dito natin idadaan yung bagong highway na 'to at kukunin natin yung property na 'to. Hindi puwedeng sabihin ng court na, mas maganda kung doon sa kabilang kanto 'no, kasi mas feel namin dun. The courts cannot do that. The courts cannot substitute their wisdom, for that of Congress. So generally, it is a political question unless there is grave abuse of discretion. Now, second point, the limit of the right. No, tandaan ninyo, the right to take private property is strictly born out of necessity. They must always be limited by that necessity. So, hindi pwedeng kumuha ang gobyerno ng isang hektarya ng lupa para sa isang poste ng kuryente na nangangailangan lang naman ng 10 square meters, no? Ang it's not reasonable. So, ang power of eminent domain ay hindi siya blanket pass para mang-angkin ng walang limitasyon. It must strictly match the actual necessity. And yun, kailangan, it has to be reasonable also. So, the conflict in specific instances. So, dito na sumasakit ulo ng marami, kaya so listen well. No? So, is expropriation purely legislative question? O pwede itong maging judicial question? The answer, it depends on the scope. So kapag ang pinag-uusapan natin ay pagbibigay ng general power to expropriate, legislative question yan. Pero ang pag-review sa application ng power na yan sa specific case o particular na lote, that is judicial. Kapag binato na sa court ang isang kaso, so for example, ang nag-file ng case is a landowner sa inverse expropriation, no? Or let's say kahit nakamo yung yung plaintiff, yung government, no? Ang pag-a-apply ng korte ng strict judicial mag-a-apply na ang korte ng kanilang strict judicial review lalo na kapag delegated power lang ang gamit tulad ng sa mga LGUs. Now, for public purpose. So, ano naman ibig sabihin nito? Noon, very traditional o literal ang view natin sa Guido versus Rural Progress Administration Limited. Public use to actually physical use by the public. No? These are streets, parks, or military posts. Pero sa evolution na rin ng mga batas natin, we have moved to the broader view. Yun nga na banggit ko kanina. So, doon sa Manyosa and Court of Appeals, public use is now synonymous with public interest. Okay? Public welfare, public benefit, and public convenience. As long as the taking confers some benefit or advantage to the public, it doesn't matter if hindi lahat ng mamamayan ang gagamit. Oh. So ito yung sa mga CARP, 66 UDHA for PH yon. So even socialized housing projects for the underprivileged or resettlement sites are valid public uses under the modern doctrine. Okay, moving forward. So let's talk about the order of expropriation under Rule 67 pa rin. So remember earlier when we discussed that expropriation is a two-stage process, we said stage one is all about determining the right of the government to take the property. Well, class, the order of expropriation is the grand finale of stage one. So ito yung gatekeeper document bago tayo pwedeng lumipat sa stage two, which is the determination of just compensation. So let's break down the three important questions on this side. So when is the order issued? So, kailan nga ba naglalabas ang korte ng order of expropriation? There are only two scenarios under Rule 67. Scenario A, if the owner's objections and defenses against the taking are overruled by the judge. So, meaning lumaban yung private owner, nag-file siya ng motion to dismiss o answer, pero pagkatapos suriin ng judge, sabi ng korte, sorry. But the government's need for public road expansion is valid and lawful. So sabihin ng judge, overrule ang objections mo and then the court issues the order. Ganun lang. So scenario 2, if no party appears to defend or object to the complaint, ito naman yung walang sumipot o walang nag-file na kahit anong sagot or demanda, in short, default. No? So syempre, the court will proceed and issue the order automatically. Ganun lang. Walang parang win by default. So what does the order declare? So ano ba ang sinasabi ng order na to? So kapag hawak mo na, it legally confirms two critical things.
First, that the government has a lawful right to take the property for public purpose. No? So, ibig sabihin, silyado na. So, tapos na ang diskusyon kung may karapatan ba ang gobyerno o wala. So, may karapatan sila. No? No, second, that the taking is strictly subject to the payment of just compensation. Opo, panalo na ang gobyerno sa stage 1, pero hindi ibig sabihin na libre na nilang makukuha ang property. Still, kailangan meron siyang just compensation. At pangatlo, crucial timing rule. Valuation date. So sobrang favorite ano na to, for favorite board exam questions ito. So kailangan natin na sukatin ang halaga ng property para sa just compensation, no? Under the law, the property's value must be determined as of the date of the taking of the property or the date of the filing of the complaint, whichever comes first. So bakit napaka-crucial ito, guys, no? Isipin niyo, class. So, paano kung nag-file ng kaso ang gobyerno, let's say 2018? Pero dahil sa bagal ng legal proceedings, stage 2 na ngayon at year 2026 na, ang market value ng lupa noong 2018 ay 5,000 per square meter. Pero ngayong 2026, since cemented na yung paligid, naging 20,000 per square meter na. So, question, anong presyo yung magiging basis ng government for the just compensation? Will be the basis. So, syempre, whichever comes first, no? So, since the filing of the complaint happened sometime in 2018, so the valuation will be anchored in 2018. So, dun tayo sa 5,000 per square meter. Now, is it good or bad? Actually, it's fair, no? Kasi this prevents the property owner from getting an artificial windfall from price increases caused by the government project itself, and also at the same time protects the owner of the property from value drops. Paano kung kinabukasan agad biglang bumaba yung yung value ng property? Remember guys, dun sa valuation ng property, it is a snapshot of the current condition on that very exact moment, on that very exact date. So, yung value ng property ngayon won't be the same value of the property tomorrow. Kasi pwedeng anything could happen, no? Pwedeng bigla magkaroon ng ng giyera sa paligid na nakapagpababa ng ng property or na landslide yung property kinabukasan. So those things can happen that can affect yung value ng property. That's why we are doing valuation and appraisal to take a snapshot, no, ng mga data and current market conditions that had transpired or that had happened during the time the valuation was conducted. Okay, ngayon, dako na tayo sa yan, just compensation. So, 'di ba, ang bilis lang. So, under section 9, article 3, 1987 Constitution, private property shall not be taken for public use without just compensation. Remember, the determination of just compensation is judicial function, ha. Even if Congress passes a law or executive branch set fixed price, the courts have the final say. No statute, no decree or executive order can override the court's final determination of justness. So, when it comes to just compensation, judicial function siya. So, makikita natin yun sa Napocor versus Asoke. So, ano ba talaga yung exact definition ng ng just compensation? So, it is the full and fair equivalent of the property taken from its owner by the expropriation, by the expropriator. But take note of this rule. So, the measure of just compensation is not the taker's gain, but the owner's loss. So, hindi kung gaano kalaki ang pakinabang ng gobyerno sa lupa mo, doon mo i-base yung magiging just compensation mo, no? Kung ano lang yung actual na nawala sa'yo at kung ano lang yung halaga ng mga damages mo para lang maibalik ka dun sa dati mong sitwasyon. Now, okay. So, yun nga, kaya nga just compensation eh. Tama lang, sapat lang, walang sobra, walang kulang. So, syempre, pag kulang, hindi just yun para sa'yo. Paano naman pag sumobra? So, okay yun sa'yo, okay yun sa landowner, pero it won't be just and okay for the taxpayers. Kasi taxpayers money ang binabayad sa pangbayad sa'yo, sa just compensation mo. So, it would be unfair. Hindi na matatawag na just compensation yun kapag sumobra na.
no? Hindi na siya pasado doon sa parameters, no, para maituring siyang just compensation. Kasi nga hindi just, right? Now, stage 2. To, actually mabilis lang to, no? Stage of expropriation. So settled na kung may karapatan ba yung gobyerno. So nakalampas na tayo sa stage 1 at may order of expropriation na tayo. Now, let's talk about the money. So sino nga ba ang may huling hirit kung magkano ang babayaran ng private landowner, babayaran sa private landowner. So under our laws, compensation is strictly a judicial function. Yun nga kanina. So tandaan nyo, it is the courts and only the courts who have the ultimate authority to declare final amount. So, hatiin natin yung mga core concepts na to para mas madali natin ma-digest. One, ultimate authority. So, ang final na pagpapasya kung magkano talaga ang halaga ng lupang kinuha ay strictly, yun nga, judicial function. No other branch of government can do this with finality. Courts prevail over executive or legislative. Siyempre, ang mga agencies ng gobyerno like the most controversial, DPWH, o kahit ang Congress ay pwedeng gumawa ng sariling initial valuations, no? Pwede silang magpasa ng batas, maglabas ng executive order na may guidelines kung paano susukatin ang halaga ng lupa. Pero class, keep this in mind. No statute, no decree, again, or executive order can ever override court's final findings. Again, this we are talking about just compensation only dito on expropriation. So, ang korte pa rin yung masusunod. Kung sinabi ng batas, 1,000 pesos lang ang maximum, pero nakita ng court na yung market value pala is 5,000, 5,000 ang masusunod. No? Kasi nga, the court has a basis. Meron silang para saan pa yung yung court commissioners na hinar nila, no? At para saan pa yung expropriation proceedings? Eh kung ang susundin lang din natin is yung rigid na sinasabi na maximum lang. So, ando doon tayo para i-determine kung magkano yung actual. Kasi normally ang mga laws natin, yung mga amounts na nakalagay dyan for compensation or any kind, is actually outdated, no? Now, judicial review. Okay, proceed tayo. So, the courts can never be barred or prohibited from examining the justness, no, of, yun nga ang trabaho nila to examining the justness of the property's compensation. So, ibig sabihin, kahit gaano kaganda yung formula na isulat ng executive or legislative, the courts always have the power to review and adjust it to ensure injustice. So, ito, para mas maintindihan natin mabuti, let's look at National Power Corporation. Again, dami. No? National Power Corporation, dami, no? National Power Corporation versus Spouses Asoke. So, yung NAPOCOR kasi, nagtayo ng high voltage transmission lines na dumaan sa ibabaw ng ng nyugan, ng property ng mag-asawang Asoke. Yan, Spouses Asoke. So, dahil dito, halos hindi naman nila mapakinabangan yung property nila. Siyempre, yung dangers ng ng kuryente at yung limitation sa pagtatanim. Matataas ang nyug. So baka ma-reach nito yung power line, it will equate to accidents, no? And panganib. So gusto na napo kurang bayaran lang nila easement fee. Sabi ng ng Asoko, wait lang, no? Actually, ang pinanggalingan ng katwiran pala ng NAPOCOR dito kung bakit easement fee lang ang gusto nila is yung sa internal guidelines sila, nag-base sila sa internal guidelines sila at executive order. Sabi nila ng NAPOCOR, kasi dito sa amin may admin order kami, no? Meron kaming administrative order at regulations na easement of right of way lang naman ito. Kaya ganung percentage lang yung ng value yung dapat naming bayaran. No? So anong sabi ng Supreme Court? So umabot kasi ito sa Supreme Court kaya siya naging jurisprudence, no. So kinatigan ng court yung Spouses Asoke. So ni-reiterate ng court that the determination of just compensation is a judicial function. So hindi ito kahit na meron kang yun nga yung nilalaban ng NAPOCOR na meron silang admin order at internal regulations, judicial function pa rin to yung sa determination ng just compensation.
Kasi hindi naman naging masaya yung spouses Asoke doon sa ano eh, sa ino-offer nilang easement fee, no? Naramdaman nilang unfair. No, anong sabi ng ano ng Supreme Court? While executive issuances and legislative acts may serve as guide, okay? Guide or factors for the courts to consider in determining the value, they are not binding on the courts. The judiciary, the judiciary still has the final independent power to determine what is truly just for the property owner. Okay? So, kasi nga dahil halos wala nang pakinabang yung lupa ng ano ng mga asoke. So, nag-rule ng SC na full just compensation ang ibabayad. So, market value ng buong apektadong lupa ang dapat bayaran ng NAPOCOR. Hindi lang simpleng easement fee. So, regardless pa kung gaano karami yung or ano man yung sabihin ng administrative guidelines nila. So, yung ruling ng Supreme Court ang gagamitin. So, that's the end of our our expropriation lecture, no? Again, this is intended for Revlex and Realex takers. So I hope this lecture gave you a clear and a structural and practical understanding of these laws, expropriation. Actually, yung mga salient features lang to, mga core concepts. So if we dive deep, medyo mas marami pa to. So thank you so much for joining me today, and I'll see you in our next session. Bye, everyone.